Magandang araw sa iyo. Okay, para sa ating pag-uusapan ngayon, may hawak tayong isang dokumento na sa unang tingin parang tanong lang sa isang theology class. Pero habang binabasa ko parang, lalong bumibigat. Ang tanong ay ito, maaari bang talikuran ng unang persona ng Diyos, ang Ama, ang ikalawang persona, ang Anak, kahit nung umiiral pa lang siya bilang manlilikha? Isang tanong na parang ang simple lang sagot, 'di ba? Parang oo o hindi lang. Pero ang ganda ng pagkakasinat-sinalay dito sa material na 'to. Sinasabi niya na ang sagot ay depende pala. Hindi sa kung ano, kundi sa kung naasaan. Ang buong usapan ay nakasalalay sa pagkakaiba ng dalawang realidad. Ang realidad sa loob ng kawalang hangganan at yung realidad natin dito sa tinatawag na espasyo-oras. Eksakto. Parang sinasabi na bago mo sagutin, kailangan mo munang itanong, teka, saang dimensyong ba tayo nag-uusap? At dito na nagiging komplikado at aaminin ko, sobrang interesante. Ang mission natin ngayon ay himayin itong dalawang magkasalungat na pananaw na inilatag dito. Sige, simulan na natin. Game. Ang unang pananaw na marahil ay mas madaling maunawaan para sa karamihan ay sumasagot ng isang malaking oo. Ito yung, Pananaw 1, oo, maaari siyang talikuran, kahit bago pa siya maging tao. At teka, bago natin ito i-dismiss, parang may punto naman to, di ba? Kasi ang argumento rito, yung sakit ng pagiging pinabayaan. Hindi naman kailangan ng pisikal na katawan. ito yung tinatawag na emotional or spiritual suffering. Tama, hindi mo kailangang masaktan physically para masabing nagdurusa ka. Yung pakiramdam na mag-isa ka, na iniwan ka, yan ay isang level ng sakit na hiwalay sa anumang physical na kirot. Yun nga. So ayon sa pananaw na to, kahit noong ang ikalawang persona ay nasa purong estado pa niya bilang Diyos sa kawalang hangganan, theoretical na. Pwede niyang maranasan yung sakit ng pagtalikod. Parang mas ramdam ko pa nga itong paliwanag na to, mas relatable siya eh. Hindi ba't ang pinakamasakit na pagtalikod ay yung hindi nakikita ng iba? May bigat yang sinasabi mo. At iyan ang lakas ng unang pananaw. Nakaugat siya sa isang universal human experience. Pero, dito ngayon papasok yung problema ayon sa dokumento. Kung tatanggapin natin na posible ang pagdurusa sa loob mismo ng perpektong dimensyon ng Diyos, may mas malaki tayong tanong na kailangan sagutin. Paano nagkaroon ng ganong klaseng konsepto, pagtalikod, sakit, paghiwalay sa isang estado na, by definition, ay perpekto at buo? Okay. So, kino-question nito yung mismong kalikasan ng kawalang hangganan. Kung doon pa lang ay may puang na para sa ganong klase ng negatibong karanasan, gaano to kaiba sa mundo natin? Eksakto. Dito na ngayon pumapasok yung ikalawang ideya, ang pananaw 2. Hindi siya maaaring talikuran sa kanyang pagkadiyos. At aaminin ko, ito ay mas komplikado pero sinusubukan nitong sagutin yung butas na iniiwan ng unang pananaw. Sige, subukan nating intindihin. Paano nito ipinapaliwanag? Okay, gumagamit ang dokumento ng ilang mahalagang konsepto. Una, ang unang persona at ikalawang persona ay iisa sa esensya. Ginamit pa nga rito yung salitang Korean na ponche o bonche. Ibig sabihin, parehong substance or being. Sila ay kapantay at laging magkasama sa isang dimensyon na tinatawag na Yongwanmuhan o Yongwonmuhan, walang hanggan at walang sukat. Sandali parang kailangan natin ng analogy dito. Paano natin i-imagine yung walang hanggan at walang sukat kumpara sa mundo natin? Sige, ganito. Isipin mo na lang na tayo ay mga karakter sa isang libro. Para sa atin na nasa loob ng kwento, ang oras ay linear, may simula, gitna at wakas. May kahapon at may bukas. Iyan ang ating spasyo-oras o shigonggan. Ngayon, isipin mo ang Diyos bilang ang author ng librong yon. Para sa author na nasa labas ng libro, nakikita niya ang chapter 1, chapter 10 at ang epilogue ng sabay-sabay. Walang dati o pagkatapos para sa kanya, ang lahat ay ngayon. Ganyan daw ang pagkakaiba ng realidad natin sa kanyang walang hangganan. Okay, gets ko na. So, para tayong 2D characters na sinusubukang intindihin ang isang 3D author.
At sa dimensyon ng author na iyon, ano ang implikasyon nito sa tanong tungkol sa pagtalikod? Napakalaki ng implikasyon. Ayon sa dokumento sa dimensyon ng author, sa kawalang hangganan, walang konsepto ng kasalanan. At kung walang kasalanan, walang basehan para sa pagtalikod. Dahil ang ideya ng pagtalikod ng Diyos sa teolohiya ay laging nakakabit sa paghatol dahil sa kasalanan. Kung walang kasalanan sa orihinal na estado nila, paano at bakit magkakaroon ng pagtalikod? So, ang kasalanan pala ang missing link. Hindi lang tutungkol sa emosyon ng pagiging iniwan, may kondisyon pala para mangyari to. At ang kondisyon na iyon ay ang pagkakaroon ng kasalanan. Tumpak! At dito na nagiging malinaw ang argumento ng dokumento. Ang pagtalikod ay naging posible lamang noong ang ikalawang persona, yung author, ay nagdesisyong pumasok sa loob ng libro. Ginamit dito ang pariralang sesururel bioshigo, na hango sa Philippians 2, he emptied himself. Naging isang character siya sa kwento, naging tao, at ito ang pinakaimportante. Inako niya ang kasalanan ng lahat ng iba pang characters. Wow. Okay, so dalawang bagay ang kinailangan. Una, pumasok siya sa ating espasyo-oras. Pangalawa, kinuha niya sa kanyang sarili ang isang bagay na hindi naman talaga bahagi ng kanyang kalikasan, yung kasalanan. Eksakto. At nilinaw pa ito sa dokumento. Kahit pa siya naging tao, kung hindi niya inako ang kasalanan, hindi pa rin siya matatalikuran ng Ama. Bakit? Dahil siya mismo ay walang sala. Ang pagtalikod ay hindi parusa sa kanya, kundi sa kasalanan na dala-dala niya. Doon lang sa loob ng ating libro, sa ating espasyo-oras, nagkaroon ng saysay at posibilidad ang konsepto ng pagtalikod. Grabe, ang linaw ng pagkakaiba. Yung pananaw 1 nakatuon sa emosyon. Itong pananaw 2 naman nakatuon sa mga theological na kondisyon. So, ang konklusyon ng dokumento ay itong paghihiwalay ng dalawang mundo, yung mundo ng Diyos at yung mundo ng nilikha, yun ang susi sa lahat. Yan na nga at pinalalim pa niya ito. Sinasabi na sa dimensyon ng Diyos, ang mga konsepto tulad ng kasalanan, kamatayan at pagtalikod ay hindi lang masama, kundi itinuturong na bizonja. Ang literal na salin niyan ay non-existence o hindi umiiral. Teka, di ko yata ma-imagine yun. So, para sa Diyos, ang kasalanan ay hindi isang kalaban na kailangan niyang talunin, kundi isang bagay na, wala lang talaga. Parang isang black hole, isang kawalan. Ano ang implikasyon niyan? Ang implikasyon ay dahil tayo bilang mga nilikha ay hindi kayang unawain ang Diyos sa kanyang purong estado, sa realidad kung saan hindi umiiral ang ating mga problema, kinilangan niyang pumasok sa ating realidad. Kinilangan niyang gamitin ang ating wika, ang wika ng sakit, pagdurusa at pagtalikod para maipakita ang isang bagay na mula sa kanyang mundo, ang pag-ibig. Okay. So ang krus, ang sakripisyo, lahat ng yon ay parang isang divine message na isinulat sa isang lengguwahe na may intindihan nating mga nakakakulong sa oras at espasyo. Ganun na nga, sabi sa teksto, paano mo mamahalin ang isang bagay na hindi mo kayang makita, marinig o maramdaman? Kung nanatili ang Diyos bilang isang abstract na konsepto sa kawalang hangganan, paano tayo matututong magmahal pabalik? Kaya ang pagdanas niya ng pagtalikod sa krus ang naging pinakakongkretong preba ng pag-ibig na iyon. Napakaganda ng argumentong binuo. Mula sa isang simpleng oo o hindi na tanong, napunta tayo sa dalawang magkaibang dimensyon. Akala ko dito na magtatapos. Pero dito, aaminin ko, medyo sumakit na ulo ko. Kasi pagkatapos ng lahat na yan, nag-iwan yung dokumento ng isang set ng tanong na parang sinisira niya yung sarili niyang argumento. Ang mga kaugnay na tanong o yon sang Jilmoon? Para sa akin, ito ang pinakamagandang bahagi. Matapos maglatag ng isang napakatalinong argumento, bigla siyang nagpakita ng kababaang loob at sinabing, okay, pero may mga bagay dito na hindi ko rin alam. Sige, pakinggan natin to. Ito ang tanong na iniwan niya sa dulo. Kung ang lahat ng paghihirap at tagtalikod sa krus ay nangyari lamang sa loob ng ating espasyo-oras, nangangahulugan ba ito na hindi ito totoo sa kawalang hangganan? Para lang ba itong isang panaginip? Ginamit niya mismo ang salitang panaginip.
isang napakabigat na tanong. Kasi kung panaginip lang yon para sa Diyos, na paggising niya ay wala na, hindi ba't nababawasan ang bigat ng sakripisyo? Parang isang masamang bangungot lang natapos na. Pero may isa pang anggulo. Ano yun? Sa kabilang banda, kung para sa Diyos na nasa kawalang hangganan, ay sabay-sabay nangyayari ang lahat ng oras, nararanasan ba niya ang sakit ng krus ng walang katapusan, kasabay ng kagalakan, ng paglikha, kasabay ng tagumpay, ng muling pagkabuhay, nandoon pa rin ba sa isang walang hanggang ngayon yung sakit? Grabe. Paano mo mararanasan bilang totoo o shilche? Ang isang bagay na sa sarili mong realidad ay itinuturing mong hindi umiiral. Paano mo nararamdaman ang sakit ng isang bagay na sa esensya ay wala naman dapat? Ito ay isang ganap na paradox. At matapos tayong dalhin sa ganitong kadalim na pag-isip, ano sa tingin mo ang naging sagot ng may akda sa sarili niyang tanong? Ang pinaka nakakagulat sa lahat, ang sagot niya ay, hindi ko alam. Morogetta. Isang salita lang. Isang pagamin na hanggang dito na lang tayo. Sinasabi niya na may mga misteryo na hindi dapat subukang unawain ng isang nilikha na higit sa kanyang kakayahan. Mas matalino raw na huwag piliting sagutin ang mga tanong na hindi naman isinulat sa Biblia gamit ang ating limitadong isipan. Para sa akin, iyon ang pinakamakapangyarihang bahagi ng buong dokumento, yung pag-amin sa limitasyon. Matapos tayong bigyang ng napakagandang balangkas para maintindihin ng isang mahirap na konsepto, bigla niya tayong pinahinto at sinabing, okay, pero huwag kayong lalampas sa linyang ito dahil ang susunod dito ay teritoryo na ng Diyos lamang. Oo, kung paano eksaktong nararanasan ng isang walang hanggang nilalang ang kanyang sariling pagdurusa sa loob ng oras ay isang misteryong marahil ay hindi natin talaga kayang abutin. At ang pagsubok na gawin iyon ay maaring isang anyo na rin ng pagmamataas. Kaya ang iiwan naming tanong para sa iyo na nagmula mismo sa material na ito ay ito. Kung ang isang katotohanan tulad ng paghihirap sa krus ay nangyari lamang sa loob ng ating libro, sa ating partikular na espasyo-oras, binabawasan ba nito ang bigat o halaga ng katotohanan iyon? O dahil ito lang ang tanging paraan para maunawaan natin ang isinulat ng author, ito na ba ang nagiging pinakamahalaga at pinakamakatotohanang bagay sa lahat para sa atin? Ang pagiging totoo ba ay nakadepende sa kung saan at kailan ito nangyayari? O sa epekto nito sa mga nakaranas at nakasaksi nito? Isang bagay na sulit pagnilayan.